Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, binibisita na ng Philippine National Police ang ilang lugar sa Metro Manila at Southern Luzon na posibleng pinagtapunan ng mga bangkay ng mga nawawalang sabungero. Samantala, pinagsusumite na ng National Police Commission ng counter affidavit ang mga pulis na isinasangkot sa kaso. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Kasabay sa unang araw ng pagsisid sa Taal Lake kung saan sinasabing inilibing ang mga nawawalang sabungero, muling napasugod sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ilang kaanak ng lost sabungeros. Kanila pa ring sigaw ang hustisya. Panibagong reklamo ang isasamparang kapatid ng isang missing sabungero na si Charlene Lasco. Ito parang sa tingin namin parang continuity lang to kasi isa lang naman yung nawala. So additional additional information sa mga gagather ng mga evidences. So we are praying na sana hindi nga ma-whitewash. Ang ilan naman sa kanila ay tila nabuhayan ng pag-asa kasabay sa paglutang ng whistleblower na si alias Totoy at sa ginagawang pagsisid sa Taal Lake ng ilang tauhan ng pamahalaan para hanapin ang bangkay ng kanilang mga kaanak. Sabi po ng whistleblower, tinur-over daw po sa pulis. Kung sino ka man po, yung anak ko, kung isa siya sa pinatay nyo, kaya buhay pa. Pakiusap naman po, ibalik na lang kung siya buhay pa. Pero maski na masakit man tanggapin, kung isa siya sa mga pinatay nyo, ay wala. Wala na po ako magagawa. Pero kung baka sakali lang po ako, baka buhay pa siya. Pakibalik na lang po. Samantala bukas ang PNP sa posibilidad na maging state witness ang sinuman sa 15 pulis na isinasangkot sa kaso ng missing sabungeros. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, magiging mabilis ang usad ng kaso kung makakakuha sila ng dagdag impormasyon mula sa mga tao sinasabing may partisipasyon sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Subalit tiwalaan niya silang malulutas ang kaso kahit na walang pulis na magsalita ukol dito. Kinumpirma din ni Torre na meron ng binibisita ang PNP ng mga lugar sa Southern Luzon at Metro Manila na posibleng pinagtapunan sa bangkay ng mga nawawalang sabungero. Meron kami mga ilan na binibisita. May mga areas kami not only around Laguna or Batangas but in other parts of the Metro and other parts in the underlying areas. Saka na namin i-delay that. Tuloy din daw ayon kay Torre ang koordinasyon nila sa NAPOLCOM kaugnay sa administrative case laban sa mga sangkot at sa Department of Justice naman para sa criminal case. Samantala, pinagsusumite na ng NAPOLCOM ang 15 pulis na nasa restrictive custody ng kanilang counter affidavit kaugnay sa kaso ng missing sabungero. Sabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, magiging mabilis ang pag-usad ng kaso kung magbibigay ng affidavit si alias Totoy at magsusumite ng counter affidavit ang mga pulis na isinasangkot sa kaso. We're expecting that the case will really be filed with the National Police Commission. Sabi ko nga kanina, malamang sa malamang yung talpakan ng kaso ng sabong ay mangyayari sa National Police Commission. So kung ready naman na yung mga pulis na to, yung 15, na di umano ay nasa restricted custody na, sana makapag-file din sila ng sagot, assuming na makapag-file na ng concrete affidavit itong talking head natin na si Totoy. May mga feelers na rin daw na natatanggap ang NAPOLCOM mula sa mga taong posibleng may kinalaman sa kaso. Sabihin na lang natin na talagang the feelers come from different people. That can be a police officer also, that can be a civilian. But we are receiving feelers from different entities giving information. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.